ng libreng antibiotic para sa leptospirosis. Paalala ng ahensya, kung hindi kayang umiwas sa baha, gumamit ng proteksyon tulad ng bota. O kung nakapantalon, huwag nang itupi bilang dagdag proteksyon. At kung may makukuha ng malinis sa tubig, maligo. Kahit na humupa po yan, yung putik, lalo na maraming patay na hayop, kaya daga, ganyan, ibig sabihin nan, kontaminado ho yun, pwede ho kayo magkaroon ng leptospirosis. Para sa unang balita, June Veneracion, reporting. Mahigit 100 pamilya nananatili pa rin sa evacuation center sa Barangay San Pedro sa Hagonoy, Bulacan. Makibalita na tayo sa live report ni Susan Enriquez. Susan? May 50 pamilya na lamang ang kasalukuyang nananatili dito sa San Pedro High School, dito sa Barangay San Pedro sa Hagonoy, Bulacan. Tibunsod pa rin naman ng patuloy na pagganda ng panahon at paghupa ng tubig sa kanilang mga lugar. Yung mga pamilya na nandito ngayon, sinasabi ang tubig sa kanilang mga bahay, sa loob ng kanilang mga bahay, ay hanggang talampakan na lamang. Kaya mas pinili nila na manatili na lamang muna dito habang nililinis ang kanilang mga lugar. Pero ayon dito sa mga barangay officials, naasahan nila na hanggang bukas ay makakauwi na rin ang mga residente na pansamantalang tumitigil dito sa evacuation center. Ito'y dahil meron na rin namang kuryente doon sa ibang lugar at meron na ring supply ng tubig. Samantala, tuloy-tuloy po ang ating serbisyo publiko dito sa ating mga kababayan. Meron tayong binibigay ngayon na libreng agahan lugaw para sa ating mga kapuso dito. Meron tayong maiinom na tubig. Meron din ho tayong cooking station sa mga gusto magpaluto ng mga pagkain. Meron din ho tayong help desk mula sa NSO, Pag-ibig at GSIS para sa mga nais mag-file ng kanilang calamity loan. At doon naman sa NSO sa mga nasira ho yung mga dokumento gaya ng mga birth certificate. Bahagi pa rin ho na ating serbisyo publiko. Makakakuha ho sila dito ng malinis na mainom na tubig at may libreng paligo at palaba. Mula po dito sa Barangay San Pedro, Hagonoy, Bulacan. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Susan Enriquez, nagulat live mula sa Hagonoy, Bulacan. Kahon-gahong ukay-ukay na nakumpiska ng Bureau of Customs ipamimigay sa mga biktima ng baha. Darito ang exclusive report ni Cesar Apolinario. Bukod sa pagkain at tubig, kailangan din ng mga damit ng maraming sinalanta ng baha sa Central Luzon. Kaya naman, pinabuksan ni Customs Commissioner Rufy Biason ang daan-daang kahon na ito na naglalaman ng second-hand na damit o ukay-ukay. Nakabilang sa mga nasabat dahil hinihinalang smuggle. Ayon kay Biason, mainam na i-donate ang mga ito ng mapakinabangan ng mga biktima ng baha. Pinautos ko na yung immediate processing nito for disposal. Siya po yung primary namin po na pang-augmentation support, lalo na po sa mga apektado ng kalamidad. Yun po yung natin, i-distribute po natin sa kanila at malaking tulong po sa kanila yun. Waived o hindi na pinababayaran ng tax sa mga ito pero may mga kailangan pa ring bayaran na wharfage fee na abot sa 140,000 pesos na batay sa batas ay di pwedeng tanggalin. Kung kukulangin ng pondo siguro ang DSWD, siguro magandang maging kawang-gawa na ng mga concerned citizens na mag-pitch in para tumulong din dito at ma-release yung cargo. Parang bahagi na yun ng tulong nila sa mga nasalanta ng bagyo. Magdo-donate din daw ng dry goods ang Philippine Federation of Bakers Association, gayon din ang Philippine Association of Markets Incorporated. Para sa unang balita, Cesar Apolinario reporting. Dredging operation sa Pampanga River sisimula na ngayong araw. Ang naipong deposito sa ilog ang isa sa mga sinisisi sa pag-apaw nito na nagdulot ng malawakang baha sa Pampanga. Narito ang report ni John Consulta. Ang malabangungot na pagbaha sa Pampanga, isinisisi ng ilan sa pag-apaw ng Pampanga River. Bukod sa dire-diretso na ang daloy ng tubig dahil sa mga nakalbong bundok at pagkabara ng Pampanga River dahil sa mga fish ponds sa bungangan nito, ipinaliwanag din ng mga eksperto na bumabaw raw at kumipot ang ilog dahil sa nag-ipong lupa, bato at iba pang deposito sa paglipas ng panahon, kaya mas mabilis na itong umapaw. Bumagal din daw ang daloy ng tubig palabas ng Manila Bay, kaya hindi agad humuhupa ang baha. Kaya naman magsasagawa ang DPWH ng dredging o paghukay para maalis ang mga naipong sediment sa ilalim ng Pampanga River. Makakatulong yan pansamantala kasi kapag nag-dredge ka, siyempre lalabas yung tubig, di ba? Kasi mas malalim na yung ilog mas maraming madadala na tubig palabas. Pero ang mga proseso na nangyayari sa ating kalikasan ay tuloy-tuloy. Meron pa ring erosion na nanggagaling sa bundok. Kung kinalbo mo yung mga kabundukan mo,
mas malakas ang erosion. Dredging operations are already authorized. 8 dredgers are coming in to deepen all of the channels that have to be deepened. Pero ang nakatiwangwang na equipment na ito, patunay raw na noon pa man, matapos ang bagyong Ondoy, ay pinlano na ang dredging operation sa ilog. Pag-amin ng DPWH Region 3, hindi raw ito isinagawa. Bagay na isinisi nila sa lokal na pamahalaan. Kasi ang arrangement ho doon, normally yung local government units, magmumowa ho kami doon, sila ho ang magpupondo ng diesel para doon sa dredging activities doon sa areas nila. Sa kakulangan din po ng pondo ng mga local government units, hindi po napupondohan yung pan-diesel. Maraming crudo, ubusin mo dyan, milyon. Wala po kaming ganung pera, hindi namin po kaya. Dapat po kumare, nasunod yan, DPWH ang pwedeng makagawa dyan. Pero pati raw si Pangulong Noynoy Aquino, dapat sisihid. Ayon kay House Deputy Minority Leader Danilo Suarez, kinansela raw kasi ng kanyang administrasyon ang 19 na short-term infrastructure rehabilitation project sa Luzon na inaprubahan matapos manalasa ang mga bagyong Ondoy at Pepe noong 2009. Pero mabilis na paglilinaw ng DPWH, kontrata at hindi raw ang mismong proyekto ang kinansela. Para sa unang balita, John Consulta reporting. Labintatlo mula sa may 300 hininalang na food poison sa pagdiriwang ng World Teachers Day sa Santa Rosa, Laguna ang nananatili pa rin sa ospital. Ang caterer ng mga pagkain inihain sa mga biktima humingi po ng paumanhin sa nangyari. Darito ang report ni Tricia Zafra. Hindi lubos maisip ni Teacher Rosel Aquino na ang kauna-unahang pagdiriwang niya ng Teachers Day bilang guro, mauuwi pa sa kanyang pagkakasakit. Isa siya sa 321 hinihinalang na food poison sa handaan sa pagdiriwang ng public school teachers ng Santa Rosa, Laguna. 4 o'clock ng umaga, usual na yan, gising ko sa umaga para mag-prepare, pasok sa school.